Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa global defense at AFP modernization. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East at sa patuloy na digmaan sa Ukraine, isang bagong development ang lumabas na maaaring magbago sa dynamics ng drone warfare sa rehiyon. Sa isang opisyal na pahayag sa kanyang social media account, inanunsyo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na handa ang Ukraine na tumulong sa United States at sa kanilang mga partner laban sa banta ng Iranian-made drones, partikular ang tinatawag na Shahed drones na matagal nang ginagamit sa iba't ibang conflict zones. Ayon sa tweet ni Zelensky, nakatanggap ang Ukraine ng request mula sa United States para sa partikular na suporta laban sa mga Shahed drones sa Middle East. Agad umano siyang nagbigay ng direktiba na magbigay ng kinakailangang kagamitan at magpadala ng mga Ukrainian specialists na may sapat na expertise upang matiyak ang seguridad laban sa mga ganitong uri ng drone attacks. Ang kanyang eksaktong pahayag ay nagsasaad na, "We received a request from the United States for specific support in protection against Shaheeds in the Middle East region. I gave instructions to provide the necessary means and ensure the presence of Ukrainian specialists who can guarantee the required security. Ukraine helps partners who help ensure our security and protect the lives of our people." Para sa maraming defense analysts, ang announcement na ito ay isang malinaw na indikasyon kung gaano kalaki ang naging karanasan ng Ukraine pagdating sa pagharap sa Iranian Shahed drones. Sa loob ng halos 2 taon ng digmaan laban sa Russia, paulit-ulit nang ginamit ng Russian forces ang Shahed 131 at Shahed 136 loitering munitions upang targetin ang Ukrainian infrastructure, power plants, military bases, at maging ang mga urban areas. Dahil dito, napilitan ng Ukraine na mag-develop ng iba't ibang paraan upang labanan ang mga drone na ito. Kabilang dito ang paggamit ng layered air defense systems, radar detection upgrades, electronic warfare techniques, at maging ang paggamit ng machine gun teams na espesyal na nakatalaga upang barilin ang mga low-flying drones. Sa madaling salita, kung may bansa man na may pinakamalawak na real-world combat experience laban sa Shahed drones, ito ay ang Ukraine. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang kanilang expertise sa Middle East. Ang rehiyong ito ay matagal nang nakararanas ng drone attacks mula sa mga Iranian-backed groups. Sa mga nakaraang taon, maraming ulat ng Shahed-style drone strikes laban sa mga military installations, oil facilities, at strategic targets sa iba't ibang bansa sa rehiyon. Sa ilang kaso, ang mga drone na ito ay ginagamit bilang loitering munitions, ibig sabihin ay lumilipad sila sa target area hanggang sa makahanap ng target bago sumabog. Ang ganitong uri ng weapon ay relatively cheap kumpara sa missiles ngunit maaari pa ring magdulot ng malaking damage kapag nakalusot sa air defenses. Dahil dito, lumalaki ang pangangailangan para sa mas advanced na counter-drone strategies. Ayon sa ilang military observers, ang tulong ng Ukraine ay maaaring mag-focus sa 3 pangunahing aspeto. Una ay ang technical expertise sa detection at tracking ng Shahed drones. Dahil sa kanilang karanasan sa battlefield, natutunan ng Ukrainian forces kung paano maagang matukoy ang mga incoming drone gamit ang radar signatures, acoustic detection, at visual spotting systems. Pangalawa ay ang operational tactics kung paano mabilis na i-neutralize ang mga drone na ito bago pa sila makarating sa kanilang target. Sa Ukraine, naging common practice ang paggamit ng mobile air defense teams na may anti-aircraft guns, manpads missiles, at kahit heavy machine guns na nakamount sa pickup trucks. Ang mga ganitong tactics ay napatunayang effective lalo na sa gabi kung saan madalas gamitin ang Shahed drones. Pangatlo ay ang electronic warfare techniques. Isa sa mga pinakamahalagang paraan upang pabagsakin ng drone ay ang pag-jam sa kanilang navigation systems. Maraming Shahed drones ang umaasa sa satellite navigation tulad ng GPS upang makarating sa kanilang target. Kapag na-disrupt ang signal na ito, maaaring mawala sa direksyon ng drone at bumagsak bago pa ito makapagdulot ng pinsala. Sa konteksto ng Middle East, ang pagdating ng Ukrainian specialists ay maaaring magbigay ng malaking advantage sa mga bansang target ng ganitong klaseng drone attacks. May ilang analysts din na nagsasabi na ang hakbang na ito ay nagpapakita ng mas lumalawak na defense cooperation sa pagitan ng Ukraine at ng kanilang mga Western allies. Habang ang Ukraine ay tumatanggap ng military aid mula sa United States at Europe para sa kanilang sariling depensa laban sa Russia,
ngayon naman ay nagiging provider na rin sila ng expertise pagdating sa drone defense. Ito ay isang interesting na development dahil ipinapakita nito kung paano nagiging global ang epekto ng modern warfare experience. Ang mga natutunan sa battlefield sa Ukraine ay ngayon ginagamit upang protektahan ang ibang rehiyon ng mundo. May mga observers din na naniniwala na ang move na ito ay may strategic message sa Iran. Ang Shahed drone program ng Iran ay naging isa sa kanilang pangunahing export sa larangan ng unmanned weapons. Ilang bansa at non-state actors ang pinaniniwalaang gumagamit ng Iranian drone technology. Kung magiging successful ang mga counter-drone measures na ibabahagi ng Ukraine, maaaring mabawasan ang effectiveness ng mga ganitong drone attack sa hinaharap. Sa kabilang banda, may mga eksperto rin na nagsasabing ang ganitong klaseng cooperation ay nagpapakita kung gaano nakahalaga ang drone warfare sa modern military strategy. Kung dati ay missiles at fighter jets ang pangunahing sandata sa aerial warfare, ngayon ay nagiging sentro na rin ng atensyon ang unmanned systems. Ang mga drone ay mas mura, mas madaling i-produce, at maaaring gamitin sa swarms o maramihang attack patterns na mahirap depensahan kung walang sapat na preparation. Ito ang dahilan kung bakit maraming bansa ngayon ang nag-i-invest hindi lamang sa drones kundi pati sa counter-drone technologies. Sa kaso ng Ukraine, ang kanilang karanasan ay literal na produkto ng battlefield necessity. Dahil sa dami ng drone attacks na kanilang naranasan, napilitan silang mag-innovate sa iba't ibang paraan upang maprotektahan ang kanilang mga lungsod at critical infrastructure. Maraming beses na ring ipinakita ng Ukrainian Air Defense Units ang kanilang kakayahang pabagsakin ang malaking porsyento ng incoming drones sa bawat attack wave. Sa ilang ulat, umaabot sa mahigit 80% ng mga Shahed drones ang kanilang napabagsak sa mga coordinated defense operations. Ang ganitong klaseng experience ay hindi madaling makuha sa training exercises lamang. Ito ay bunga ng aktwal na combat conditions kung saan ang bawat pagkakamali ay maaaring magresulta sa malaking pinsala. Dahil dito, ang deployment ng Ukrainian specialists sa Middle East ay maaaring magbigay ng real-world insights kung paano harapin ang drone threat na ito. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung saang partikular na bansa sa Middle East ipapadala ang mga Ukrainian experts. Hindi rin detalyado kung anong klaseng kagamitan o systems ang kanilang dadalhin upang tumulong sa counter-drone operations. Ang malinaw lamang sa ngayon ay ang intensyon ng Ukraine na suportahan ang kanilang mga partner na tumulong din sa kanilang sariling depensa laban sa Russia. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, muling binigyang diin ni Zelensky ang prinsipyo ng mutual support sa pagitan ng mga allies. Ayon sa kanya, tumutulong ang Ukraine sa mga partner na tumutulong din upang matiyak ang seguridad ng Ukraine at protektahan ang buhay ng kanilang mga mamamayan. Ang kanyang tweet ay nagtapos sa isang mensaheng matagal ng simbolo ng Ukrainian resistance, Glory to Ukraine. Sa mas malawak na perspektibo, ang development na ito ay nagpapakita kung paano nagiging interconnected ang mga security issues sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga teknolohiya at taktika na ginagamit sa isang conflict zone ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa ibang rehiyon. Habang patuloy na umuunlad ang drone warfare at counter-drone technology, inaasahan ng maraming analysts na mas dadami pa ang ganitong klaseng international cooperation sa hinaharap. Para sa Ukraine, ang hakbang na ito ay hindi lamang simpleng pagtulong sa isang ally. Isa rin itong pagkakataon upang ipakita sa mundo ang kanilang natutunan sa isa sa pinakamalaking modern conflicts ng kasalukuyang panahon. At habang nagpapatuloy ang mga geopolitical tensions sa iba't ibang bahagi ng mundo, malinaw na ang laban sa drone threats ay isa sa mga pangunahing hamon na haharapin ng mga militar sa mga susunod na taon.